Sa pagsisimula ng kwento may isang lalaking sugatan ang nakatayo sa tabi ng isang bangin. Ang isip niya ay puno ng lungkot at siya ay nagsisisi dahil ipinanganak siyang mahina at walang silbi. Dahil sa kawalan ng pag-asa ay tuluyan na siyang kinain ng kahinaan ng loob kaya't tumalon siya sa bangin ng walang pag-aalinlangan sa sarili. Sa sumunod na eksena, kasalukuyang nakikipaglaban sa isang higanteng daga sa kuwebo ang isang lalaki na pangalanan nating Zoid. Ang kasamahan naman niya na si Jolene ay busy habang gumagawa ng isang cantation. Gamit ang espada ay hiniwa ni Zoid ang leeg ng daga, ngunit hindi ito sapat upang patayin ang daga kaya't matapos ang seremonyas na ginawa ni Jolene ay ginamitan niya ito ng fireball dahilan upang masunog ang buong katawan ng daga at tuluyan na rin itong mamatay. Binati nila ang isa't isa dahil sa kanilang mga ginawa, matapos nun ay tinawag ni Zoid ang bida sa ating kwento na si Ayn. Tinawag niya itong trash picker at inutusan na lapitan ang halimaw na daga. Naglakad ng dahan-dahan si Ayn palapit sa higanteng daga ngunit dahil sa bigat ng pasan-pasan niyang bag ay bigla itong nabuwal. Nagalit ang dalawa. Pinagtawanan din nila si Ayn at sinabihan na napakahina nito. Humingi ng paumanhin si Ayn dahil sa sobrang bigat daw ng bag na kanyang daladala. Matapos malapitan ng daga ay ipinaliwanag ni Ayn kung anong uri ng mga nilalang ang bumubuo sa kanilang mundo. Ang kasanayan at trabaho ni Ayn ay tinatawag na appraiser na isang mababa at pangkaraniwang trabaho. Sa kanila pa lamang na pagsilang, ang trabaho ay ibinibigay na kaagad ng Diyosa ng liwanag at ang Diyosa naman ng kadiliman ang nagbibigay sa kanila ng skill o kasanayan. Sa pamamagitan ng pagsasanay ay maaari mong mahubog ang iyong kasanayan ngunit hindi nun mababago kung ano ang iyong trabaho. Ang nakukuha nilang trabaho ay nahahati sa 3 ranggo. Ang rare class ay para sa mga mayayamang mangangalakal at mga estratehista ng militar. Ang high common class ay binubuo ng mga mandirigma at mga salamangkero at ang low common class ay para sa mga hindi mandirigma na binubuo ng mga magsasaka at mga taga-suri na walang kakayahang makipagdigma o makipaglaban. Sa 3 class na nabanggit ay sa low common class napapabilang si Ayn. Bagaman isang mababang karaniwang tao ay nais ni Ayn na maging isang adventurer upang makapili siya ng sarili niyang landas at pangarap din niya na maging isang mayaman. Sinimulan ni Ayn ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng pagsusuri sa patay na higanteng daga. Ang rarity nito ay F rank, ang pinakamababang ranggo samantalang ang mga ngipin naman nito ay D rank kaya't maaari itong gamitin bilang mga sandata o mga kasangkapan sa pagsasaka. Sinubukang kuhanin ni Ayn ang ngipin ng daga ngunit masyadong matibay ang pagkakakapit nito kaya't hindi niya ito makuha. Nagsalita si Zoid, sinabi niya na naiinip na sila dahil sa tagal ng ginagawa ni Ayn. Humingi ng paumanhin si Ayn. Sinabi niya na nahihirapan siyang kunin ang ngipin ng daga kaya't nakiusap siya sa dalawa na kung maaari ay tulungan siya ng mga ito na ibuka ang bibig ng daga. Biglang nena si Zoid sa sinabi ni Ayn kaya't binato niya ito ng bato sa ulo. Hindi pa siya nakontento sa kanyang ginawa at sinipa pa niya si Ayn kaya't tumilapon ito. Nilapitan ng dalawa si Ayn. Sinabi ni Jolene na ginagawa nila ang lahat upang maging safe sila sa pakikipaglaban kaya't walang karapatan si Ayn na utusan sila nito. Humingi ulit ng paumanhin si Ayn sa dalawa. Matapos noon ay ipinagpatuloy na niya ang kanyang trabaho. Ibinuka niyang mag-isa ang bibig ng daga. Kumuha siya ng kutsilyo at hiniwa ang dila nito nang sa gayon ay madali niyang makuha ang ngipin ng daga. Habang ginagawa ito ni Ayn ay tinatawanan siya ng dalawa at nilalait ang kanyang trabaho. Masakit man sa kanyang kalooban ay walang choice si Ayn kundi gawin ang ganitong uri ng trabaho dahil hindi siya mabubuhay kung hindi niya gagawin iyon. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Maya-maya ay nakakita si Zoid ng isang patay na hellhound kaya't napasabi siya na napakaswerte nila. Inutusan niya ulit si Ayn na kuhanin ang mga materials nito ngunit tumanggi si Ayn. Ayon kay Ayn, napag-alaman niya sa mga guild intel na hindi pangkaraniwan na magkaroon ng ganoong uri ng halimaw sa dungeon na iyon. Nena si Zoid kaya't sinipa niya ulit si Ayn. Wala nang nagawa si Ayn kundi sundin ang utos nito. Ginamit ulit ni Ayn ang appraisal skill at lumitaw na rank C ang rarity nito. Napalingon sa isang sulok si Zoid at nakakita ulit siya ng isa pang patay na hellhound kaya't inutusan niya ulit si Ayn. Nanlaki ang mga mata ni Ayn nang tingnan din niya ito. Nabahala siya at sinabi sa dalawa na may mali sa dungeon na iyon. Ayon sa kanya ay mali ang daan na itinuturo ng mapa na kanyang daladala. Hindi ito inalintanan ni Zoid at nagpatuloy pa rin sa paglalakad.
Sinabi niya kay Ain na kung ayaw na nitong sumama ay malaya na itong bumalik ng mag-isa palabas ng dungeon. Sinabi rin niya na hindi niya ito babayaran kung aalis ito at pagkatapos ay pinagtawanan nila si Ain. Malungkot na napayuko si Ain. Naisip niya na hindi lahat ng guild ay kumukuha ng kagaya niya at kung aalisin siya ni Zoid sa kanyang trabaho mawawalan siya ng pera na kanyang panggasto sa araw-araw. Masakit man sa kanyang kalooban ay nagdesisyon pa rin siya na sumama sa dalawa. Muli silang naglakad at laking tuwa ulit ni Zoid nang makakita siya ng mga patay na hellhound na nakahandusay sa kanilang daraanan. Muling kinabahan si Ain at nagtaka kung bakit maraming patay na hellhound doon. Muling nanlaki ang kanyang mga mata at itinuro kay Zoid ang kanyang nakita. Paglingon ni Zoid sa kanyang likuran ay laking gulat nila nang magpakita sa kanila ang isang grupo ng mga hellhound. Hindi rin makapaniwala si Jolene sa kanyang mga nakita. Sinabi niya na sa isang hellhound pa lamang ay mahihirapan na sila kaya't paano pa kaya kung ganoon ito karami. Tinanong niya si Zoid kung ano ang kanilang gagawin. Biglang napangiti si Zoid. Sinabi niya kay Jolene na gamitan niya ng paralyze si Ain. Nagulat si Ain sa sinabi ni Zoid. Nakuha kaagad ni Jolene ang ibig sabihin ni Zoid kaya't walang awa siyang nagcast ng paralyze kay Ain. Bumagsak na lang sa sahig si Ain. Matapos noon ay mabilis na nagtatakbo ang dalawa at iniwan nilang mag-isa si Ain na kawawa at walang kalaban-laban. Napaiyak na lang si Ain. Unti-unting lumapit ang mga hellhound at pagkatapos ay isa-isa nilang kinagat si Ain sa katawan. Napahiyaw na lang si Ain sa sakit. Nagulat siya nang bigla siyang makagalaw at napagtanto niya na nawala ang epekto ng paralyze dahil sa sakit na kanyang nakuha. Dinampot niya ang isang malaking bato at inihampas niya ito sa mga hellhound. Kinuha niya ang kanyang bag at inihagis sa mga hellhound ang mga mansanas na laman nito. Naging busy sa pagkain ng mga hellhound kaya't sinamantala ito ni Ain upang makatakas. Naglakad lang siya ngunit pagdating niya sa exit ay may nakaharang na mga bato dito. Napamura na lang si Ain dahil sa ginawa sa kanya ng kanyang mga kasama. Lumingon siya sa kaliwa at nakita niya ang isa pang daan kaya't pinasok na niya ito. Tumutulo ang dugong naglakad si Ain hanggang makarating siya sa dulo ng daan ngunit laking gulat niya dahil ito pala ay isang bangin. Natawa na lang si Ain at hindi malaman kung ano ang gagawin. Kung babalik siya sa kanyang pinanggalingan ay kakainin siya ng mga hellhound. Kung tatalon naman siya sa bangin ay katapusan na din ang kanyang buhay. Nawalan na ng pag-asa si Ain. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil lumaki siyang mahina at walang silbi. Sa huli ay napagdesisyonan ni Ain na tumalon na lamang sa bangin at doon natapusin ang kanyang buhay. Habang nasa kalagitnaan ng pagbagsak ay tinanong niya ang kanyang sarili kung bakit isinilang pa siya sa mundong iyon. Nagsisisi din siya dahil wala man lang siyang narating at napatunayan habang siya ay nabubuhay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inihanda ang sarili para sa kanyang pagkamatay. Sa sumunod na eksena ay ipinakita si Ain na nakaupo sa tubig at nakasandal sa malalaking ugat ng isang puno habang ito ay walang malay. Isang Diyosa ang nagpakita at unti-unti itong naglakad papalapit kay Ain. Hinawakan ng Diyosa si Ain at hinalikan ito sa kanyang noo. Ipinakita ang mukha ng Diyosa ngunit naguguluhan si Ain kung ito ay isang panaginip lamang. Matapos noon ay nagising na si Ain. Laking gulat niya dahil siya ay buhay pa at nagtataka rin siya dahil gumaling na din ang kanyang mga sugat. Tumayo siya at namangha sa isang malaking puno na nasa kanyang harapan. Biglang tumulo ang mga tubig mula sa puno kaya't ginamit niya ang kanyang appraisal skill. Sinasabi dito na ang mga droplets na iyon ay mula sa puno na tinatawag na World Tree. Muling nagulat si Ain dahil hindi niya akalain na totoo pala ang mga kuro-kuro tungkol sa mahiwagang puno na iyon. Ayon sa nakaraan, nasira ang nag-iisang World Tree sa buong mundo dahil sa katagalan na rin ng panahon kaya tuluyan na din itong naglaho. Sinabi niya na upang makapag-produce ng mahika ang bawat tao sa araw-araw ay lumalanghap sila ng hangin sa kalangitan at kino-convert nila ito sa kanilang katawan bilang mana. Ang puno ng World Tree ang responsable sa pagbibigay ng hangin kaya't hindi nila malaman kung bakit nakakapag-produce pa rin sila ng mana gayong namatay na ang punong ito. May paniniwala ang mga iskolar na mayroon pang isang puno ng World Tree na nakatago lamang kaya't bumuo sila ng expedition upang hanapin ito ngunit sa kanilang paghahanap ay wala silang nakita. Hindi akalain ni Ain na sa dungeon pala na iyon matatagpuan ang mahiwagang puno na iyon.
Hinawakan niya ang puno at nagpasalamat sa paniniwalang ito ang nagligtas sa kanya. Sa tahimik ng kapaligiran ay naisip ni Ayn na walang kahit na anong halimaw ang nabubuhay sa lugar na iyon. Naupo siya at inisip kung ano ang sunod niyang gagawin. Naalala niya si Zoid at Jolene at naisip na hindi mag-aaksaya ng oras ang dalawa upang siya ay tulungan. Tumayo siya at nagdesisyon na muling pasukin ang loob ng dungeon. Bago umalis ay nagpasalamat ulit siya sa mahiwagang puno. Pagkatalikod niya ay biglang nagulat ang Diyosang babae na tila ba nag-aalala sa kanyang gagawin. Bago pumasok ay naisip niya na marahil maraming malalakas na halimaw sa loob kaya't muli siyang kinabahan. Hindi siya nagpatalo sa bug zone ng kanyang damdamin. Pumulot siya ng isang bato at buong tapang na pinasok ang dungeon. Nagtaka siya dahil sa kanyang paglalakad ay wala man lang siyang nakasalubong kahit isang halimaw kaya't nirelax niya ang kanyang sarili. Sa hindi inaasahan ay isang matalim na bagay ang tumama sa kanya at nahiwa nito ang kanyang tainga kaya't bumagsak ito sa sahig. Napahiyaw na lang si Ayn. Susubukan sana niyang kuhanin ang kanyang tainga ngunit isang hiwa ulit ang nangyari kaya't naputol naman ang kanyang dalawang daliri. Tiningnan ni Ayn ang halimaw at ginamit ang kanyang appraisal. Lumitaw ang isang halimaw na gremlin at ang rarity nito ay isang rank S. Laking kaba ni Ayn nang makita niya ito. Sinugod ulit siya ng halimaw at hiniwa naman nito ang buo niyang katawan. Walang magawa si Ayn kundi sumigaw na lang sa sakit. Sasaksakin sana ng halimaw ang kanyang ulo ngunit sa isang iglap ay bigla itong natigilan at bigla itong inapakan ng isang dambuhalang oso. Ang rarity ng oso ay isa ring rank S at mas lalong bumuhos ang kaba ni Ayn nang makita niya ito. Sinugod siya ng oso ay hiniwa naman nito ang kanyang muka. Muling napahiyaw sa sakit si Ayn at nabulag na rin ang kanyang mga mata. Kinuha siya ng oso at piniga ang kanyang katawan gamit ang kamay nito. Napasuka na lang ng dugo si Ayn dahil doon. Muling nawala ng pag-asa si Ayn at sinabing katapusan na ulit ng kanyang buhay ngunit sa hindi inaasahan ay may isang makapangyarihang bata ang tumulong sa kanya. Hiniwa nito ang ulo ng oso at doon na ulit nawala ng malay si Ayn. Sa sumunod na eksena ay nakahiga si Ayn at muli itong nagising. Laking gulat ulit nito dahil hindi siya nabulag at gumaling na ulit ang kanyang mga sugat. Pagkabangon niya ay nandoon ang Diyosang babae na naghihintay sa kanyang paggising. Hindi makapaniwala si Ayn sa kanyang nakita at napasabi na lang ito sa kanyang sarili na napakaganda ng babae na kanyang kaharap. Nginitian lang siya ng babae at doon na din natapos ang kabanata.